Good evening! Welcome! This is your show. This is your live AGT Editing Ghost Topic Season 7 Episode 69. Today's September 9, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Yes! Good evening! Good evening! Good evening, Jet. Good evening, Tata Bert. Kamusta po? Kamusta? Okay lang naman. Okay ba? Nakakatuwa, nakakanood ng circus. Oh. Mga circus, mga clowns, yeah. iba't ibang animals, lalo na ang mga alligators, di ba? Pero gumaganda ngayon, gumaganda Oo nga, ngayon. Tata Bert. Correct. Unlike before na talagang nakakasuka. Ngayon medyo nahihimas-mas. Yes, tama yan. May progress. May progress. And speaking of progress, po kahapon, Tata Bert, dahil birthday ni Mama Mary, ang iyong task sa amin. Oh, yes. Yan. Ano po pala naisip mo, Tata Bert? Bakit yun? Kasi nagpa-task po pala si Tata Bert ang 1,000 na Hail Mary individual. Actually, may message from the higher up na ganun nga ang mangyari. Wow. Ang ganun nga ang gawain. Bakit ka mo? Dahil siyempre, birthday nga ni Mama Mary. Opo. At yun ang magiging way natin. Yes. To show our appreciation, True. love, and adoration sa Kanya. Yeah. Tsaka may magandang mga news na kinakailangan ano noon eh. Oy, thank you, Mama Mary. Actually, kanina ko nga lang din nalaman yung magandang news na yun. Opo. Alamin ko yan later dahil ang isa sa magandang news, yung tinatawag nilang blood moon, di ba? Blood moon. Yesterday. Ano po yung Tata Bert? Hindi ko po nabalitaan. Isang, parang astrological, may mga ibig sabihin na pagka ganyan daw, magkakaroon ng biglaang transformation o changes na maganda. And it seems true. Oh, wow. Suddenly, mayroong changes eh. Oo nga po. Sa gobyerno rin natin meron. Oo nga po. Doon sa controversial issue, Yes. meron din. Yes. At isa pa, si Alex Ayala. Ay, grabe. Grabe. Thank Kita mo you yun? po. Thank you, Lord. Pinanalo niyo si Alex. Yan. Ay, Kaya Tata nakakatuwa Bert. talaga since yesterday, parang iba. May Parang something yung, na. yung sinatawag nilang blood moon. Yan po ba yung lunar? O iba pa yun? Iba naman yun. Iba naman yun. Iba naman yung lunar. Pero, ganda. Kasi yung mga ganyan though, syempre, hindi naman siya biblical or what. Pero kasi it's part of the universe. And it Actually, shows. marami kasi naghihintay ng mga ganyang klase ng ng mga astrological event. Naku. Ay, Maraming nagbabantay niya. exciting. At yung maganda. Naku, ang ganda naman pala ng birthday talaga ni Mama Mary. Ang Yes. daming happenings. Yes. At kaya pinost din natin yung yung mga naka 1,000 talaga. Oy, congrats! Congrats! At kilala mo kung sino yung nangunguna. Siyempre. Si Direk Linda. Oo, talaga. Ang galing mo, Miss Linda. Naku. Ako nag-try, kaso may ginagawa kaya sinisigit-sigit ko lang. Opo. Nung last May, pinili ko habulin, wala hanggang 736 lang talaga. Hindi Yun na nga umabot. po Opo. Importante, those naman na hindi nakapag 1,000, you tried and you committed. Yung participation na importante. Correct. Nasa intention naman. Yeah. Pero congrats po talaga kay Miss Linda. Marami pa po Basta yung sa listahan ni Tata Bert. May listahan tayo niyan eh. Sige po, Tata Bert. Go lang po. Yung mga naka 1,000 Hail Marys talaga nagampanan nila. Unang-una nga si Miss Linda. Ooh. Then si Aida Belostrino. Si Ryan. Oy. Koy. Then si Connie Magnaye. Si Rosalie Orilla. Si Irene Nicolas. Si Marlene Agoylo. At si Nara Osera. Salamat sa inyo. Tutuwa si Mama Mary. Yes. At dahil dyan, tatawagin na daw po kayo ni Mama Mary. Joke lang po. Ayan. Gandang pa-birthday yan. Tutuwa talaga si Mama Mary. Wow, ang galing. Puro happy news. Ayan. Sige po, Tata Bert. Ano pang mga pa-happy news mo? Yung nga pala, ang total na kumuha ng bar examination, ang dami. Uy. 11,437. Wow.
Dami magiging abogado kung lahat yung papasa talaga. Sobra-sobra. Galing. Pero isang maganda dyan, of that 11,437, 200 takers are senior citizens. Oh! Yes! Kinalabutan ako doon. Uy, grabe. Kita mo, humabol pa rin, ano? Ano kaya humabol ako? Habol ka, Bert, pwede pa eh. Kung 201. Diba? 200 na senior sa biro mo. No? Age is just a number. Nako. Siguro mga pangarap nila yan talaga na maging abogado na medyo nagkaroon ng delay or nagkaroon ng problema kaya hindi natuloy. Ngayon nila nagkaroon ng pagkakataon saka nila itinuloy. Thank God, Tata Bert, walang age limit dyan. Kasi, di ba, yan ay isa sa mga bagay na hindi mo pwede limita sa isang tao. Ang kanilang karunungan, pag-aaral, tuloy-tuloy. Congrats. Naku, good luck po sa 11,000 plus takers. Yan. Yes. Ayan. Sige po. So far, yun lang naman, no? Ang isang news lang na matatawag natin hindi maganda. Kasi apektado naman to yung Japan. Yung kanilang Prime Minister bumaba, nag-resign. Si Shigeru Ishiba. Well, I don't know yet kung sino ang pumalit sa kanila. Madali naman sila magpalit. Ano daw po reason? Hindi na siya masyadong para bang yung ano ng tao sa kanya hindi na katulad yung popular yun yung popularity niya bumaba kanyang political bumaba. Okay. Kahit na within his own party, gano'n din eh. Okay. Kaya he decided to talaga. Bilib na bilib tayo sa Japan, sa Korea. Pag may ginawa ko na ganyan lang or may ginawa silang hindi kagandahan, nagre-resign. Yun nga. Opo. Dito sa atin, bakit gano'n? Tumatakbo ulit! Tumatakbo ulit. Ang problema, binoboto nyo naman ulit. Binoboto naman nila. O ngayon, meron na naman, ha? Medyo sasabit-sabit na naman siya. Ako. Meron pang picture taking sila. Ay, grabe. At hindi daw sila magkakilala. Pero lagi sila magkasama sa party. Yan na yan. Ay, pero nako, thank God na, yun nga, Tatapert, yung sabi mo, nagpa-progress tayo. May humaharap talagang, hindi sa Tatapert, pero natutuwa ako sa mga batang engineer, batang mayor na, ang tatapang nila. Kasi napakahirap po ng kalagayan nila, to be honest. Ang kalaban nyo, senador. Ang kalaban nyo, congressman. Ang kalaban nyo, departamento. Wow. Yung safety nyo, nako. We pray for your safety para ilabas ang katotohanan. Nako po. Sino na ba yung mga viewers natin? Yan, batiin po natin. Kuya Joseph. Hi, Joseph. Hello po. Kamusta po dyan? Maulan ba dyan? Dito may maambon-ambon konti kanina. Ate Judy. Hi, Judy. At syempre, ang ating 1K winner, Miss Linda. Derek Linda. Hello po. Ayan, sino pa po ba? Tita Helen. Hi, Helen. Hello po. Yes. Tita Judy. Si Judy ang una. Yeah. Thank you po for watching. Naku, magandang rin po itong episode kasi tingnan po natin, Tatapert, kung matatapos namin hanggang 66. Pero kasi 4 na lang po ng chapter. Last 4 chapters na wow. Book of Isaias. Wow, bilis. Patatapos na namin. At para pag may natatapos tayong libro, Tatapert, parang laging may magandang news or may, parang may gano'n na let's see. Ayan. And anything else, Tatapert? Bakit tayo wala na siya. Okay, ayan. Pasensya na po, late po kami nag-start at may inasikaso lang po. Pasensya na. Ayan po. Okay, so magbasa na po tayo. Sige. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Isaiah chapter 63. Ayan. Ang tagumpay ni Yahweh laban sa mga bansa. Sino itong dumarating na buhat sa Edom? Buhat sa Bozra na ang maringal na kasuotan ay kulay pula. Sino ang magiting na lalaking ito na kung lumakad ay puno ng kasiglahan? Ako ang nagbabadya ng tagumpay. Ang kalakasan ko'y sapat na upang kayo ay iligtas. Bakit pula ang iyong suot? Tulad ng damit ng nagpipisa ng ubas upang gawing alak? Ang sagot ni Yahweh, pinisa ko ang mga bansa na parang ubas. Wala man lang tumulong sa akin.
Tinapakan ko sila sa tindi ng aking galit, kaya natigmak sa dugo ang aking damit. Nagtakda na ako ng araw upang maghiganti, sapagkat dumating na ang panahon ng aking pagliligtas. Ako'y naghahanap ng makakatulong, ngunit walang nakita kahit isa. Ako'y pinalakas ng aking galit, at mag-isa kong nakamit ang pagtatagumpay. Sa tindi ng aking galit ay dinurog ko ang mga bansa. Aking binuhos ang kanilang mga dugo sa lupa. Yan. Patalinghaga pa ang ano ni Yahweh rito. Yes. Actually, binabanggit dito si Yahweh mismo, no? Siya yung nakasuot kulay pula. Dahil ang dahilan nga, parang ibig sabihin, dugo ng ng mga nakaaway, something like that, na nakaaway o yung nagalit siya. Pinisa niya na parang ubas. Yung parang ubas yun, yung katas yun eh. Parang dugo kasi yun. Kaya ganyan. Yun nga, bakit pula ang iyong suot? Tulad ng damit ng nagpipisa ng ubas upang gawaing alak. Ang sagot ni Yahweh, pinisa ko ang mga bansa na parang ubas. Wala man lang tumulong sa akin. Tinapakan ko sila sa tindi ng aking galit. Kaya natigmak sa dugo ang aking damit. Ganon talaga, walang tumulong sa kanya. Solo niyang ginawa yung talunin, yung mga yung mga umapi sa kanyang nililiyag na Israel. Nagtakda na ako ng araw upang magiganti, sapagkat dumating na ang panahon ng aking pagliligtas. Ako'y naghanap ng makakatulong, ngunit walang nakita kahit isa. Ako'y pinalakas ng aking galit, at mag-isa kong nakamit ang pagtatagumpay. Sa tindi ng aking galit ay dinurog ko ang mga bansa, aking ibinuhos ang kanilang mga dugo sa lupa. Actually, yung kinikwento po rito, bahagi pa rin ng senaryo na sinabi ni Yahweh kay Isaiah. Si Isaiah ang nagpapaliwanag, nagsasabi ng mga pangyayaring iyan. Okay, sige, Jet, tuloy na. Thank you po, Tata Bert. Next na pong verse 5, verse 7, ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag. Nasa simula pa ay kanya nang ipinakita. Ngunit sa kabila nito, sila'y naghimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu. Dahil doon, naging kaaway nila si Yahweh. Pagkatapos, naalala nila ang panahon ni Moises, ang lingkod ni Yahweh. Ang tanong nila, nasaan na si Yahweh na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat ng mga tambo? Nasaan na si Yahweh na nagbigay ng kanyang banal na espiritu kay Moises? Sa pangalan ni Yahweh, hinawi ni Moises ang tubig ng dagat, kaya ang Israel doon ay naligtas. At siya ay natanyag sa lahat para sa kanyang sarili. Natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh, parang kabayong matatag na hindi nabuwal. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, ang espiritu ni Yahweh ang nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan at sila'y ginabayan upang siya ay maparangalan. Balik lang po tayo sa verse 7. Dito naman po, ipinapakita yung kabutihan ni Yahweh. No? Kung gaano niya kamahal ang mga taga-Israelita, binabanggit po rito. No? Aking sasaysayan ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Ibig sabihin, hindi
pangmahaba, hindi nawawala, nagmamaliw, no? Although minsan, nagkakaroon ng putol yan dahil na rin sa kagagawan mga taga-Israel noon. Pero hindi talaga nawala yung pagmamahal ni Yahweh na yan. Umaabot nga ito sa punto na gumagawa si Yahweh rin ang gumagawa ng paraan pag natatagalang yung pagmamahal ng mga taga-Israelita sa kanya, ay parang tumatagal nga eh. So si Yahweh nang gumagawa ng paraan para bumalik yung pagmamahal nilang iyon kay Yahweh. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel, yes. Dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig, ganyan ipinapakita talaga ni Yahweh ang pagmamahal niya sa mga taga-Israel. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Hindi nila ako pagtataksilan, pero talagang pinagtaksilan pa rin siya. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kundi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya, habag na sa simula pa ay kanyang ipinakita. Talagang grabe ang pagmamahal na inuukol ni Yahweh sa mga taga-Israel. Talagang pag nagkakamali ang mga taga-Israel noon, si Yahweh na rin mismo ang nagdidisiplina sa kanila. May katigasan lang talaga ang ulo ng mga taga-Israel. Pero yung pagmamahal ni Yahweh sa kanila, hindi nawawala yan. Hindi nawawala. Ngunit sa kabila nito, sila'y naghimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu. Dahil doon naging kaaway nila si Yahweh. Yun nga, despite the fact na may mahal na mahal ni Yahweh ang mga taga-Israel, at mga taga-Israel minsan ewan kung ano yung inaabot ng kung ano yung mapasok sa utak nila. Andiyan dyan na nga, sumasagana sila sa kanilang pagmamahal kay Yahweh, kung bakit naiisipan pa nilang sumamba ng ibang Diyos-Diyosan. At yun ang ikinagagalit, ikinatatampo ni Yahweh sa kanila. Ngunit sa kabila nito, sila'y naghimagsik. Pagkatapos, naalala nila ang panahon ni Moises, ang lingkod ni Yahweh dito. Naalala ng mga taga-Israel, yung si Moises, kung papaanong ginamit ni Yahweh si Moises para mga taga-Israel, na matagal, na naging nanirahan na parang captive sa Egypt, mapalaya na roon. Binanggit din dito yung tungkol sa pagtawid ng mga taga-Israel, no? Nung hinahabol sila nung Pharaoh at ng mga tauhan, no? Hinahabol sila para talagang pagpapatayin na rin siguro, pero hindi nagawa yon dahil tinulungan ni Yahweh sila Moises na makatawid noong dagat ng mga tambo. Ito po yung Red Sea. Pamilya naman po kayo doon sa parting of the Red Sea na ginawa ni Yahweh through Moses, yung malaking milagro pong iyon. Sa pangalan ni Yahweh, hinawi yon. Hinawi ni Moises ang tubig ng dagat. Kaya ang Israel doon ay naligtas at siya ay natanyag sa lahat para sa kanyang sarili. Isang napakalaking pangyayari po yan. Yung Israel ay maligtas sa ginawa ni Yahweh na mapart yung Red Sea na iyan. Natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh, parang kabayong matatag na hindi nabuwal. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, ang Espiritu ni Yahweh ang nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan, at sila'y ginabayan upang siya ay maparangalan. Yan. Thank you, Tata Bert. Okay. Proceed na po tayo sa verse 15. Dalangin para sa tulong ni Yahweh. Magmula sa langit, tunghayan mo kami, Yahweh, at iyong pagmasdan mula sa iyong dakila at banal na trono. Saan ba naroon ang malasakit mo at kapangyarihan? Pag-ibig mo at kahabagan, huwag kaming pagkaitan. Kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham, ikaw lamang, Yahweh,
ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay. Bakit ba, O Yahweh, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong hinayaang maging matigas? Balikan mo kami at iyong kawaan, mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Kami na iyong banal na bayan ay sandaling itinaboy ng mga kaaway. Winasak nila ang iyong santuaryo. Ang turing mo sa amin ay parang hindi mo pinamahalaan. Ang nakakatulad ay mga nilalang na di nakaranas na iyong pagharian. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balik lang po tayo sa verse 15. Dalangin para sa tulong ni Yahweh. Magmula sa langit tunghayan mo kami, Yahweh, at iyong pagmasdan mula sa iyong dakila at banal na trono. Saan ba naroon ang malasakit mo at kapangyarihan, pag-ibig mo at kahabagan? Huwag kaming pagkaitan. Dito binanggit din, no? Kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham, actually, hindi sa walang nagawa. Dahil napakahalaga ng ginampanang papel din ni Abraham tsaka ni Jacob. Kaya nagkaroon ng covenant si Yahweh sa mga taga-Israel. Kaya napakalaki ng naging bahagi talaga niyan. Halos masasabi nga natin na si Abraham na mismo ang ama ng mga taga-Israel. Dahil siya ang sinabihan ni Yahweh noon na yung mga tao na manggagaling sa kanya o kanyang magiging anak ay doon manggagaling ang taga-Israel na ang dami ay halos katulad ng dami ng buhangin sa dalampasigan. Yan ang sinabi noon. Ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay. Bakit ba, O Yahweh, kami tinuluyang maligaw ng landas? Tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong hinayaang maging matigas. Balikan mo kami at iyong kaawakan, mga lingkod mo, na tanging iyo lamang. Dito bakit parang sinisisi pa nila si Yahweh, no? Bakit pinabaya ang maligaw ng landas? Actually, talagang ando doon si Yahweh sa kanila. Pinoprotektahan sila, inaalalayan ang mga taga-Israel mismo ang gumawa ng pagkakamali. Sila mismo ang naglayo ng kanilang sarili kay Yahweh. Worse na, maliban sa mga kasalanan nilang ginawa, ang worse na ginawa nga nila ay yung sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi nila masisisi si Yahweh, sila mismo ang may gawa niyan. Mabuti na nga lang hindi nawawala yung pagmamahal ni Yahweh sa kanila. At muli silang tinulungan. Kami na iyong banal na bayan ay sandaling itinaboy ng mga kaaway. Winasak nila ang iyong santuaryo. Talagang yung ginawa ng Babylonia talagang yung templo sa Jerusalem, talagang wasak yun at muling itinayo. Ang turing mo sa amin ay parang hindi mo pinamahalaan. Ang nakakatulad ay mga nilalang na di nakaranas na iyong pagharian. Para dito kasi parang sinisisi pa nila si Yahweh, no? Parang hindi mo pinamahalaan. Sila nga, talagang maganda naman ang pamamahala ni Yahweh sa kanila. Sila ang lumayo. At isa pang magandang sinaktan nila si Yahweh, yung noong panahon na pinamumunuan sila ng isang judge na pinili nila, na ang pinakahuling judge ay sino ba yun? Ezekiel? Hindi ko na po. I think si Ezekiel. Yun ang pinakahuling judge Judge, propeta, at isang mandirigma rin yun ng Israel Isang pinunong mandirigma o leader sa pandirigma. Inano pa nila si Ezekiel na kumuha sila o humirang ng hari. Kaya medyo nagtampo nga si Yahweh sa kanila. Ang sabi ni Yahweh, bakit kailangan nyo pa ng hari? Andito na ako. Andito na ako. Pero despite the fact na gano'n, na nagtatampo siya, pinayagan pa rin sila. Pero bahala kayo, ha? Ito yung haring gagawa. Ito yung hari na pero bahala kayo. Andito na ako bilang Diyos nyo, bilang hari. Still gusto nyo pa rin na magkaroon ng haring tao. Ito ang binigay, si Saul. Si Saul.
At sa umpisa, naging maganda naman yung paghahari ni Saul. Then later on, hindi na. Actually, pumalit sa kanya ang magandang naging pamamahala si David mismo. Okay. Tsaka, hindi talaga nila mararamdaman, Tata Bert, yung pamamahala ng Diyos. Kasi, paano rin mamamahala kung hindi rin sila nakikinig? So, yun wala din. Totoo yun. Wala rin po. Ayan. Next po, chapter 64. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakakapangilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay nanginig sa takot nang ikaw ay makita. Sangkatauhan ay wala pang nakita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak gumawa ng tama, at sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kaming nagkakasala, ikaw ay nagagalit. At sa kabila ng iyong puot, patuloy kami sa paggawa ng masama. Aminado sila. Opo. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo. Walang sino mang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyo'y pinagtaguan at dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang sa aming humubog. O Yahweh, huwag kang mapuot sa amin ng labis. Huwag mo nang alalahanin magpakilanman ang aming mga kasamaan. Mahabag ka sa amin, sapagkat kami iyong bayan. Ang mga banal na lungsod mo'y naging mga disyerto. Ang Jerusalem ay naging mapanglaw na guho. Ang aming banal at magandang templo na sinasambahan ng aming mga ninuno, ngayon ay sunog na. At ang lahat ng lugar na kawili-wiling pagtipunan ay wasak ng tuluyan. O Yahweh, pagkatapos sa mga bagay na ito, ano ang iyong gagawin? Tatahimik ka ba at patuloy kaming pahihirapan? Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pero salita ng mga Israelitang kanilang kalooban. Grabe. Yung binanggit dito, bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Actually, ginawa naman ni Yahweh yan sa kanila. Ang problema nga, katigasan ng ulo din nila yan eh. Sa katigasan ng ulo ng mga taga-Israel. Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakakapangilabot na hindi namin inaasahan, marami talagang ginawang himala si Yahweh. Lalo na sa Egypt. O di ba, yung tubig doon, ginawa niya parang dugo, kulay pula. Then yung pulisap, ano bang tawag dito? Yung locust. Locust ba yun? O yun, nasumira sa mga halaman ng ano doon. Parang, dahil gusto na ng mga taga-Israel kasi, sa pangungunan ni Moises na sila'y palayain ng pero. Ang problema yung pero, ayaw. So para mapaniwala ang pero doon na si Yahweh nga ang may gusto na sila'y makaalis na sa Egypt, nagpapakita ng mga himala. Si Yahweh. Yun ba yung 7 plagues, Tata Bert? Parang yun. Yung mga 7 plagues na inano na yan. Ang mga bundok ay nanginig sa takot ng ikaw ay makita. Dapat naman talaga dahil Diyos yan eh. Sang katauhan ay wala pang nakikita o
o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Siyempre, nung una talaga, walang nakikita pang Diyos. Ang tao ang gumawa ng sarili ng Diyos, Diyos-Diyosan. Gumawa sila mismong gumawa ng kahoy, o gumawa ng bato, o gumawa ng ano, tas dinisenyo nila na idinisenyo nila yon, then makagawa sila ng parang kung anumang hugis tayo, at yun ang sinasamba nila. Ang isa dyan, noong pagkalaya nila sa pagpunta nila sa bundok ng Sinai, na kung saan umakyat si Moises sa bundok at ibinigay sa kanya ni Yahweh yung Ten Commandments. Pagbaba niya, nakita niya na nagsasayan na yung mga taga-Israel at may sinasamba na golden calf kung tawagin, gintong guya. Ay, syempre, nagalit si Moises doon. Ibinato niya yung naunang Ten Commandments na nabasag na. Yan. Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak gumawa ng tama? Oo naman. Siyempre, talagang yun ang tatanggapin niya. At doon lalo siyang nagiging malapit. At sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kaming nagkakasala, ikaw ay nagagalit. At sa kabila ng iyong patuloy kami sa paggawa ng masama. Siyempre magagalit si Yahweh. Actually, yung galit niya na yun, para din sa ipagbabago ninyo. Para din sa ipagbabago ng mga taga-Israelian. At sa kabila ng iyong patuloy kami sa paggawa ng masama. Matigas nga ulo yun nga, umamin nga sila. Umamin nga lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan yan. Walang sinumang tumatawag sa pangalan mo. Walang sinumang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyong pinagtataguan. At dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Noong ang Israel ay inilayo nila ang kanilang sarili kay Yahweh kung ano-anong kasalanan ang ginawa nila. Hindi na nila binabanggit ang pangalan ni Yahweh, hindi na nila sinasamba. Iba ang sinamba nila. At yan ang binabanggit na yan dito. Gayunman, O Yahweh, ko pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang nasa aming humubog. Yan. O Yahweh, huwag kang mapuot sa amin ng labis. Huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming mga kasamaan. Mahabag ka sa amin sapagkat kami iyong bayan. Ayan dito, nanalangin na sila na patawarin sila sa kanilang nagawang kasalanan. So, aminado sila na sila ang nagkamali. Ang mga banal na lungsod mo'y naging mga disyerto. Ang Jerusalem ay naging mapanglaw na guho. Ang aming banal at magandang templo na sinasambahan ng aming mga ninuno, ngayon ay sunog na. At ang lahat ng lugar na kawili-wiling pagtipunan ay wasak ng tuluyan. Grabe talaga. Nang sinakop ng ibang mga bansa ang Israel. Grabe. Halos durog talaga. O Yahweh, pagkatapos ng mga bagay na ito, ano ang iyong gagawain? Tatahimik ka ba at patuloy kami pahihirapan? Aba, hindi tinulungan kayo. Sinalit siya pa yung Diyos. Kita mo, no? Thank you, Tata Bert. Sana dito sa next chapter, di na nila tangin at kulitin at i-challenge. Oo. Ayan na po. Wait lang po. Ayan. Chapter 65. Parusa sa mapanghimagsik. Sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik.
at ginagawang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nila ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nicho upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karning baboy at maruming sabaw ng karning handog ng pagano. Ang sabi pa ng isa sa kanila, "Lumayo kayo, huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo." Ang mga taong ito'y parang usok sa aking ilong, tulad ng apoy na nagniningas sa buong maghapon. Tignan ninyo, lahat ay naisulat na sa aking harapan. Hindi ako maaaring tumahimik. Ngunit paparusahan ko ang kanilang mga kasalanan. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nagsusunog sila ng insenso sa kabundukan at ako'y sinusuway nila sa kaburulan. Karapat dapat na parusa ang igagawad ko sa kanilang mga gawa. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ang isang kumpol na ubas ay maaari gawing alak. Kaya ang sabi ng mga tao, huwag ninyo itong sirain sapagkat mayroon itong pagpapala. Ganyan din ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod. Hindi ko sila ganap na wawasakin. Pagpapalain ko ang mga salinlahi ni Jacob at kay Judah ibibigay ko ang aking mga bundok. Mananahan doon ang aking mga bayan na naglingkod sa akin. Ako ay sasambahin ng aking mga lingkod at kanilang pangungunahan ang kanilang mga tupa at baka sa pastulan sa kapatagan ng Sharon, sa kanluran at sa libis ng kaguluhan sa gawing silangan. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumilimot sa aking banal na bundok, kayo na sumamba kay God at many, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Itatakda ko kayong sa espada mamatay. Ang mga leeg ninyo'y tatagpasin ng palakol, sapagkat tinawag ko kayo ngunit hindi kayo sumagot. Kinausap ko kayo ngunit hindi kayo nakinig. Ang ginawa ninyo'y pawang kasamaan sa aking paningin. Pinili ninyo ang hindi nakalulugod sa akin. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh. Ang mga lingkod ko'y magsisikain, samantalang kayo'y aking gugutumin. Ang mga lingkod ko'y aking paiinumin, ngunit kayo'y aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ang tatamasahin, samantalang kayo'y aking hihiyain. Sa laki ng tuwa ay mag-aawitan ang aking mga lingkod, samantalang kayo'y tataghoy sa hirap at sama ng loob. Ang pangalan ninyo'y susumpain ng aking mga hinirang. Sa kamay ng Panginoong Yahweh, kayo'y mamamatay. Samantalang bibigyan niya ng bagong pangalan ang kanyang mga lingkod. Sino man sa lupain ang nais na pagpalain, doon siya humingi sa Diyos na matapat. At sino man ang gustong mangako sa pangalan ng Diyos na matapat, gawin niya ito. Mapapawi na at malilimutan ang hirap ng panahong nagdaan. Yan. Balik lang po tayo sa verse 1 to 16 po ang binasa natin. Parusa sa mapanghimagsik, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Kumbaga sa hinihintay lang sila ni Yahweh. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Hindi naman talaga iniiwan ni Yahweh ang mga taga-Israel. Andoon lang siya. Para sagutin yung panalangin nila, hindi naman sila nananalangin. Nandoon lang siya. Para hindi na kailangang hanapin dahil andoon nga siya. Pero ang problema, hindi naman siya hinahanap dahil nagbago nga ang pananaw ng mga taga-Israel. Ibang Diyos-Diyosa na ang kanilang doon na sila nakakiling.
Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Ang problema, ayaw mo naman siyang lapitan, ayaw mong sangguniin si Yahweh. Paano gagawain niya? Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Yan. Kumbaga, nakaabukas ang kamay ni Yahweh at hinihintay lang na tumakbo sila sa kanila. Ang problema, matigas nga ang ulo. Sinasadya nilang ako'y galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Eto, pinakita nila na talagang ayaw nila. Humihiwalay sila kay Yahweh. Nagkakaroon sila ng mga ritual para doon sa mga Diyos-Diyosan na gusto nilang sambahin. Yun, inoopera nila, nagsusunog pa sila ng mga insenso doon sa mga altar na ginawa nila para sa kanilang Diyos-Diyosan. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karning baboy at maruming sabaw ng karning handog ng pagano. Dito ay binabanggit yung yung offering na ginagawa ng mga taga-Israel noon nung inilayo nila ang kanilang sarili kay Yahweh. Nagpupunta sila sa mga puntod at nicho upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Sinasangguni nila ang nakaluluwa ng patay na tao. Ayan, dyan naman si Yahweh na pwede nilang sangguniin. Yun doon nagtatampo si Yahweh sa kanila Kumakain sila ng karning baboy at maruming sabaw ng karning handog ng pagano. Dito, parang tinatawag nilang marumi yung karning baboy. Marumi yung karning baboy dahil ino-offer nila yan sa isang Diyos-Diyosan. Kaya natatawag na marumi. Oo. Yun ang hindi naman talaga marumi yung karning baboy. Dahil ino-offer lang kasi sa yung naging marumi. Sa Diyos-Diyosan Ang sabi pa ng isa sa kanila, lumayo kayo. Huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo. Talaga, ganun pa, nagmamalaki pa yung iba. Mas malinis daw sila dahil may Diyos-Diyosan siyang inaano. Ang mga taong ito'y parang usok sa aking ilong. Tulad ng apoy na nagniningas sa buong maghapon. Tingnan ninyo, lahat ay naisulat na sa aking harapan. Hindi ako maaaring tumahimik. Ngunit paparusahan ko ang kanilang mga kasalanan. Pagbabayarin ko sila. Yan ang sabi ni Yahweh. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nagsusunog sila ng insenso sa kabundukan at ako'y sinusuway nila sa kaburulan. Karapat-dapat na parusa ang igagawad ko sa kanilang mga gawa. Kita mo, no? Para magawa nila yung ritual sa kanilang Diyos-Diyosan. Maakat pa sila sa mga kabundukan, doon nagtatayo ng altar kasi. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ang isang kumpul na ubas ay maaaring gawing alak. Kaya ang sabi ng mga tao, huwag ninyo itong sirain sapagkat mayroon itong pagpapala. Ganyan din ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod. Hindi ko sila ganap na wawasakin. Pagpapalain ko ang mga salinlahi ni Jacob. At kay Judah, ibibigay ko ang aking mga bundok. Mananahan doon ang aking mga bayan na naglingkod sa akin. Dito binanggit lang kasi yung Judah. Actually, nahati ang Israel, no? Sa north nito, yung Israel mismo. At sa south nito, yan ang Judah. Yung nangyari kasi doon sa north na yun, kung saan nandoon yung 10 tribes. Nagkawatak-watak yan. Walang nanirahan doon. Ilan ang natira doon sa north side. Yung iba dyan napunta sa iba't ibang bansa. Yun ang tinatawag na diaspora. Yung 10 tribes ng Israel. Kaya Judah binabanggit na yan ang nanatili talaga na tinatawag na parang Israel na rin yung Judah mismo. Actually, Judah at saka yung Benjamin yan yung dalawang lahi yung dalawang tribo. Yung 10 kasi nasa north yun. Nawatak yan. Nagkalat-kalat sa buong mundo. Diaspora. Mananahan doon ang aking mga bayan na naglingkod sa akin. Ako ay sasambahin ang aking mga lingkod at kanilang pangumunahan ng kanilang mga tupa at baka. Sa pastulan, sa kapatagan ng Sharon sa kanluran,
at sa libis ng kaguluhan sa gawing silangan. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumilimot sa aking banal na bundok, kayo na sumamba kay God at many, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Yung God at many, hindi actually Diyos ng swerte kapalaran niya na, yun ang inaakala kasi na sumasamba dito na magbibigay sa kanilang swerte at magandang kapalaran. God na many pa. Many gods. Nga, no? Kaya Diyos. Itatakda ko kayong sa espada. Itatakda ko kayong sa espada mamamatay. Ang mga leeg ninyo'y tatagpasin ng palakol. Sapagkat tinawag ko kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Kinausap ko kayo, ngunit hindi kayo nakinig. Ang ginawa ninyo'y pawang kasamaan sa aking paningin. Kumbaga sa ano'y hindi nila pinansin si Yahweh. Pinili ninyo ang hindi nakalulugod sa akin. Yun na yung pagsamba nila ng ibang Diyos-Diyosan. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh, ang mga lingkod ko'y magsisikain. Samantalang kayo na hindi naglilingkod sa akin, gugutumin. Ang mga lingkod ko ay aking paiinumin, at yung mga lumalayo kay Yahweh ay kanyang uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ng tatamasahin, samantalang yung mga hindi niya lingkod na umiba ng paniniwala, samantalang ay hihiyain naman ni Yahweh. Sa laki ng tuwa ay mag-aawitan ang aking mga lingkod, samantalang kayo'y tatagoy sa hirap at sama ng loob. Ang pangalan ninyo'y susumpain ng aking mga hinirang. Sa kamay ng Panginoong Yahweh, kayo'y mamamatay. Samantalang bibigyan niya ng bagong pangalan ang kanyang mga lingkod. Sino man sa lupain ang nais na pagpalain, doon siya humingi sa Diyos na matapat. At sino man ang gustong mangako sa pangalan ng Diyos na matapat, gawin niya ito. Mapapawi na at malilimutan ang hirap ng panahong nagdaan. Verse 16. Thank you, Tata Bert. Ngayon po, verse 17. Bagong langit at lupa. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap na malilimutan. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy wala ng pagtangis o panaghuiman. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na. At ang hindi umabot sa gulang na ito ay tuturing na isinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hiram. Lubos silang papakinabangan ng kanilang pinagpaguran. Ano mang gawaing paghirapan nila'y tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakunang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito ay magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at tupa. Ang leyon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit tapakan mo'y hindi ka na mangangamba. Magiging panatag at wala ng masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong langit at lupa. Dito sinasabi na si Yahweh daw ay mag-create ng bagong langit at lupa. Bagong langit at lupa meaning
maganda at progresibo ng bagong Israel ang kanyang itatatag para doon sa mga bumalik sa kanya. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Dahil nagsilbi ng magandang aral na sa mga taga-Israel yun yung mga ginawa nilang kabulastugan mga nakaraan. Kaya naman kayo, dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Yan. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy wala ng pagtangis o panaghuyman. Talagang ibinalik na ng mga taga-Israel yung kanilang paniniwala, ang kanilang pananalangin kay Yahweh. At si Yahweh naman talagang ibubuhos na yung pagmamahal sa kanila. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin sa isang kabataan ng taong 100 taon na. Dito ang ibig sabihin ng mga sanggol ay hindi na mamamatay. Dahil maaalagaan na ng gusto yan Maalagaan ng gusto, ang daladyan na si Yahweh nakasama ng mga magulang o ina ng sanggol na iyan na mag-aalaga. Lahat ng titira doon ay mabubuhay ng matagal naman. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na. Kita mo, ituturing na kabataan At ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa. Hindi pag ganyan kasi ang hindi nila itinuring si Yahweh ng ganyan, ibig lang sabihin hindi umabot sa ganong edad na 100, parang pinabayaan nila. Hindi nila ginagawa yung dapat na gawain na utos ni Yahweh sa kanila. Pinababayaan nila sarili nila, kaya hindi sila aabot doon sa edad na gusto ni Yahweh abutin nila. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani yun. Hindi tulad noong una. Sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ng kanilang pinagpaguran. Ganun na ang mangyayari. Pagbabagong buhay talaga sa mga taga-Israel yan. Dahil sa pagbabalik ng kanilang paniniwala sa kanilang muling pagkiling kay Yahweh. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos, anumang gawaing paghirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Yan. Dahil nandiyan dyan, nagbabantay na siya sa kanila Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Yan. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Kita mo, kahit na hindi pa tapos yung prayer nila, basta ganon din naman talaga sa Yes. Sa Diyos alam na kaagad ng Diyos kasi kung ano yung hihilingin mo. So kahit na yung prayer mo, hindi natapos yun, ando doon naman yung, kung ano man yung intention mo, mababasa na ng Diyos yun. Dito'y magsasalong pa. Tama ba? Okay. Dito'y magsasalong parang magkapatid. Ang asong gubat at tupa. Talagang maganda na yung pagsasama. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Kakain ng damo ang leon. At ang ahas naman na ang pagkain. Ibig sabihin niya magandang pagsasamahan na yan. Yung sila-sila po. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit apakan mo, hindi ka mangangamba. Mawawala na yung bagsik ng ahas. Magiging panatag at wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sayon ay walang makakapinsala o anumang masama. Yan, magiging maganda na ang buhay. Magiging maganda na yung Israel sa panahong iyan. So, hindi po pala siya tatabert literal na lugar na, alam mo yun, parang ang dating is langit kasi parang walang problema, hindi ka tumatanda. Parang more of, dahil sa Israel talaga na, parang transformation ng buhay nila. Ganda yung pagbabago. Ang importante lang kasi talaga,
yung pagmamahal nila kay Yahweh. Yun nga po. Sundin lang nila yung gusto ni Yahweh. Talagang magiging magandang katayuan ng Israel. Totoo po. Ito, Tata Ber, 24 verses. Tapos last chapter. Or gusto mo sa Friday na. Tapos. Pwede din naman, oo. Sa Friday na po natin. Anong oras na ba? 8:31. Oo. Sige, Friday na lang. Tapos Friday kahit na lang. Jeremiah na po natin. Pwede ituloy itong video. Ayan. Thank you, Tata Bert. So, sa akin po, ay grabe. Itong, syempre, yung una po nating pagbasa, yung 63, medyo, yun, may 63, 64, nag-question tong mga Israelita kay Yahweh, na parang, wala si Yahweh nung panahon na kailangan nila si Yahweh. Pero, yun nga yung tama yung sasabi ni Tata Bert. The whole time, ando naman sila. Sa kanila lang naman magagaling yung lalapit ka, makikinig ka, susunod ka. Kasi talaga kung hindi ka lumapit, hindi ka susunod, huwag ka mag-expect na may gagawing maganda sa buhay mo si Yahweh. Kahit ngayon naman, modern times, ano po yan, totoo yan, proven yan na, to be honest po, napakasimple lang ng gusto ni Yahweh sa buhay natin. Ito yung mga kailangan mong gawin, ito yung kailangan mong sundin, gagawin mo lang. Pero talagang may mga panahon o may mga taong tila dahil sa pansarili talaga, hindi nila magawa dahil sarili nila ang iniisip nila. Pero para sa akin, example to sa Israel, hindi tumigil si Yahweh, hindi siya nawala, hindi siya nagmaliw. Kahit ano gawin mo, sige, hahayaan ka niya, pero may katapat yan na pagdusa o consequence, kumbaga ngayon sa modern times. Pero diba, napakaganda nung natuto na sila, kahit kayo, kahit sabihin natin sa mga problema niyo sa buhay. Diba, na kung mapapansin niyo, natatapos yung problema dahil natututunan niyo yung leksyon. Pero hanggat hindi niyo natututunan yung leksyon, uulit lang yan, magiging cycle lang yan. So, nasa sa inyo na po, kung gusto niyo na gumanda buhay niyo, makinig, magmahal, magpatawad, magdasal. Napaka-simple, pero gawin yung habit para, alam mo yun, makakasanayan niyo yan. Hanggang sa kayo na yun, magiging malapit na kayo kay Yahweh. Yun lamang po. Thank you, Tata Bert. Dito sa binasa natin, napakaganda yung portion na kung saan, no? Ginagawa ng mga taga-Israel yung mga bagay na gusto nila sanang gawain. Sinisisi pa nila si Yahweh kung bakit wala daw si Yahweh, pagkakailangan nila. Sa totoo lang, at ipinaliwanag naman po dyan, nandyan dyan si Yahweh actually at hindi umaalis sa kanilang tabi. Ang mga taga-Israelita ang umiiwas mismo sa kanya, ang gumagawa ng kasalanan. Sa paggawa nila ng kasalanan kasi sila ang lumalayo sa kanilang sarili kay Yahweh. Lalo tigit na nung tinalikuran nila si Yahweh at sumamba sila ng ibang Diyos-Diyosan. Andiyan lang si Yahweh, hindi sila iniiwan. Hinihintay lang na bumalik sila sa kanila. Sa panahon po ngayon, ganun din. Ilang ulit na nating narinig yung mga istorya at sinasabi na ang Diyos ay nandiyan lang. Katabi lang natin yan. Hindi tayo iniiwan. Ang problema, tayo mismo sa paggawa natin ng mga bagay-bagay o na hindi naaayon sa turo ng Diyos, tayo mismo ang naghihiwalay ng ating sarili. Andiyan lang ang Diyos, andiyan lang si Kristo. At nandiyan pa yung iniwan nila na covenant na dapat natin sundin. Huwag lang po tayong lalayo dyan. Ang Diyos ay laging nasa ating katabi. Andiyan dyan, lagi tayong inaalalayan. Andiyan dyan, lagi tayong tinutulungan. Andiyan dyan, lagi tayong ginagabayan. Huwag po nating ilayo ang sarili natin sa Diyos. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na lumalabag sa utos niya. Huwag, sa ganun pamamaraan kasi pag lumalabag tayo mismo ang naglalayo ng ating sarili sa Kanya. Sundin lang po natin kung ano yung inuutos ng Diyos at magiging maalwan, magiging maganda, magiging matagumpay po yung ating buhay. Po. Thank you so much, Tata Bert. At dahil dyan, patuloy din natin mahalin ang bansa natin despite sa lahat na nangyayari. Mahalin natin dahil malay mo kung, diba, sabay-sabay natin mahalin ang isa't isa ang bayan natin.
lalo magpo-progress po yung mga magandang pangyayari. At mamayang gabi, meron pong online prayer vigil, 10 p.m. At sa mga gusto manood po ng replay, meron pa rin po dito po sa Senior Anthony Rivera Facebook page. Kung gusto pong YouTube, para man may views doon. Ayan, Anthony Rivera-AGT. And bukas po, Tata Bert. Bukas nga po pala, para doon sa mga gustong sumama po sa amin, yung Nobina. Prayers po, 8 o'clock, may kaagahan po yun. Pero yung the event na hindi naman kayo makasabay doon, pwede naman kayong manood ng replay. At pwede rin naman hindi kayo umaalis dyan sa inyo, at manood na lang po dahil live naman po yung Novena prayer na yun sa pangunguna ni Tita Hermine. And then bukas, bago po maggamutan, yung 152nd lecture po natin. Medyo naaayon po sa nangyayari sa ating bansa, yung mga bagay na tatalakayan po natin sa nasabing lecture na yun. Bukas po, sabahan nyo kami muli sa healing. Thank you so much po sa inyo. God bless.